Sawang-sawa na ba kayo sa paulit-ulit na ulam? Halika, tikman natin ang gulay na pako. Masarap na, masustansya pa, at syempre, mura kasi libre lang. At ito na nga, nagpunta kami sa likod bahay namin para maghanap ng gulay na pako. Ito nga pala ay tumutubo lang dito sa paligid ng paligid ng gubat. Kahit saan parte ng gubat, meron ito. Kahit nga ito medyo maputik, kasama ko itong anak ko at ang tiyahin ko sa paglalakad para puntahan namin yung mga part na may pako. Ito nga ito pala yung kinukuha na gulay na pako na talbos. Kailangan medyo kulot yung kunin natin para malambuti na sa gitna. Ayan, magkakalapit lang sila ng pwesto pero kailangan din natin tingnan kung yung gulay na pako na ating kukunin, yan talaga yung pwedeng gulayin. Kasi sabi ng mother-in-law ko is meron daw talaga dito na pako na hindi nakakain. So basta kukuha lang ako sa palagay ko ay ito yung pwedeng gulayin. Mamaya natin patitingnan doon sa aking nanay kung meron ba akong makukuha dito na hindi gulay na pako. Ayan napakarami nila. Pwede tayo manguha dito, libre lang. At habang nangunguha nga ako dito, napagkagat pa ako ng mga hantik. Pero okay lang, enjoy naman. May magandang bulaklak pa dito at cute na insekto na nakadapo sa dahon ng pako. Ayan ang kapal talaga dito. At ito na nga napanguha namin ng tiyahin ko. Enjoy na enjoy ang anak ko at ang tiyahin ko sa pangunguha ng pako. Ayan ang ganda niyang gawing bouquet. At ito na nga, umuwi na ako para gawin na namin ang mga gulay na pako. Napilian na din namin ito at tinanggalan ng tangkay at nagbalat na nga kami ng sibuyas at maghihiwa na rin kami ng kamatis. At habang gumagawa kami nito, ay nag-homework naman ang anak ko dito sa tabi ko. Diba, 2 in 1? Ganyan talaga tayong mga nanay, kailangan inisip tayo ng pamamaraan para makagawa tayo ng mga gawaing bahay at the same time is mabantayan din natin yung anak natin sa pag-aaral. Hiniwa na ang sibuyas at syempre meron tayong kamatis na hingilan din natin sa kapitbahay. At ayan na, handa na ang ating ensaladang pako. Hinugasan nga pala muna natin ang pako at saka nilagyan natin ng asin. Ito is para matanggal yung mga dumi niya na napuha sa paligid. Siyempre kahit nasabihin ito na naggulay at saka ito ay fresh, lahat ng bagay na kailangan nating lutuin ay ating munang lilinisin at lalagyan ng asin kasi hindi naman natin ito ipupulit ko kasi i-blanch lang natin ito. Dagdagan pa natin ng tubig para lumubog ang mga pako at nang siguradong malilinis niya ang lahat ng dahon nito. Iwanan lang natin ito ng 30 seconds. Naglaga na rin nga pala ako dito ng itlog na isasama ko sa gulay na pako para naman medyo may iba silang nakakain bukod lang sa gulay na pako. Itong gulay na ito ay atin nga palang pinakuluan na kanina for 30 seconds lang din para medyo malanta lang siya. Diba? Murang-mura lang ito. Wala pa itong 100 piso. At nagprito na rin pala ako ng tuyo. Natira namin ng isang araw para medyo may pampaalat naman tayo. Ayan, handa na ang ating ensaladang pako na may nilagang itlog at syempre ang paborito kong tuyo. Kainan na!